Mga kababayan, ano ang nangyari sa 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo? No? At ang tanong, may na-achieve ba ang Iglesia ni Cristo sa kanilang rally? Ang tapat na sagot, wala. No? Hindi sa bawal ang mag-rally, kundi dahil mali ang laban, maling mensahe, maling mga mukha ang tumindig sa entablado. Ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo, no, ito po ay anti-corruption rally. At hindi naman ito kinagat ng publiko. Bakit? Kapag ang pangunahing panawagan mo ay transparency and accountability, pero ang mga pangunahing pandangan mo at nagsasalita sa entablado, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, anong mga mukha ng mga ere? Kung itong mga pagbumukang ito ang aasahan mo dyan sa harap, walang aasahan ng taong bayan na papaniwalaan ang rally mo laban sa korupsyon. Kaya isang basurang rally ang ginawa nitong INC. Pangalawa, hindi rin sila nananawagan ng pananagutan sa malalaking isyung sakit na ng bayan. Kung seryoso po sila sa anti-corruption, nasaan ang panawagan ho nila para imbestigahan at usigin ang confidential and intelligence fund misuse ni Sara Duterte at iba pang mga politiko? Walang condemnation kay Sara, wala silang binabanggit. No, kung saan sila may sariling interes, may pakinabang, doon lamang sila bokal. Kung saan tahimik ang ANC, doon sila malakas, lalong-lalo na kapag politika ang pinag-uusapan. Alam niyo mga kababayan, hindi protesta, kundi show of force ang ginagawa pong ito ng Iglesia ni Cristo. Sa totoo lang, ito po isang political flex. Pagpapaalala sa mga politiko na meron silang hawak na bloke ng mga tao para bumoto. Hindi ito laban, no, kundi leverage, pera lang. At ang pinakamalaking giveaway dito ng mga Iglesia ni Cristo ay ang highlight ng rally ay hindi naman anti-corruption message, kundi ang pagsasalita ni Amy Marcos na mismong nagsasabing durugista ang kapatid niya. Ito po ay isang power play. Hindi ito civic action. May mga sira ang ulo. No. Ngayon, overestimation po ng Iglesia ni Cristo sa sarili nilang lakas. Akala nila, sobrang lakas na nila. Plano nilang gayahin ng EDSA 1 at EDSA 2. Pero hindi naman ito nagmaterialize. Bakit? Dahil hindi sila sinabayan ng iba't ibang sektor. No. Hindi umabot sa milyong tao ang kanilang tao. Wala silang broad alliance. At hindi credible ang isyong bit-bit nila. Nagkukunwari. Ang mahalaga po dito mga kababayan, ayaw ng publiko kay Sara Duterte bilang alternatibong gustong palabasin nitong Iglesia ni Cristo. Hindi mo mapapalitan ang isang bulok na gamit ng mas bulok pa. Yan ang gusto ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, ang rally ay pumalpak dahil hindi kayang isustain ng Iglesia ni Cristo ang sarili nilang mobilisasyon. 3 araw? Pero 2 araw pa lang, pagod na ang kanilang mga tao. Manipis ang crowd, sabihin mo mang umabot sila ng 600,000, pero limited ang civil society support. At halatang internal lang ang galaw, kani-kanila lang. Kaya mga kababayan, kaya na nila pinutol ang kanilang 3 araw na rally-rally. Hindi dahil natamo na nila ang kanilang ang goal, no, hindi. Kundi dahil walang momentum, walang second wave, at lalong-lalo na walang public sympathy. Sila mismo nagbabangayan. Di ba? Ngayon, ang rally po ay pumalpak dahil hindi kayang isustain ng INC ang sarili nilang mobilization. Yan po ang malinaw. Ano nang ang tanging achieve ng rally-rally na ito ng Iglesia ni Cristo? Traffic at political signaling. Kung may totoong agenda po ang rally na ito ng Iglesia ni Cristo, ito po ito. Pagpapakita ng isang lakas para sa 2025 at 2028 elections na pilit nilang pinababalik ang naratibo na sila ay may kapangyarihang magpaangat o magpabagsak ng politiko. At pagkiling na palakasin si Sara Duterte at pahinain si Bongbong Marcos. At ang pang-apat, testing, no, kung may social energy pa sila para sa people power style maneuver. Yan naman. Pero ang malinaw, wala. Hindi ito EDSA, hindi ito uprising, at lalong-lalo na hindi sila tinitingalang moral force. Wala silang karapatang magsalita dahil sila mismo ang nagduluklok sa mga magnanakaw. Ngayon, bakit? Dahil mismong track record nila ang sumisira sa kanilang pangalan. At paano ka magdadala ng accountability
No, kung ikaw mismo ang nag-i-endorso ng mga kandidatong kapalit ng transaksyon. Komunalis na ito na political machinery, itong Iglesia ni Cristo ng mga politiko at naging tagapagtanggol mismo ng mga mismong akusado sa korupsyon at gumawa ng rally para proteksyonan si Sara Duterte impeachment. At sa huli, may pattern ng pagiging enabler ng mga tirano, no? At magnanakaw sa gobyerno. Oh. Kaya walang karapatan itong Iglesia ni Cristo na ito. Kaya ano ang tawag dito? Moral inconsistency. At ang taong bayan, kahit pagod na, hindi tanga. Hindi kayang tangahin ng Iglesia ni Cristo. Ang problema rito, hindi lang INC, kundi ang kultura po ng blind allegiances. Bulag na pagsunod. Maraming miyembro ang sumunod dahil utos sa taas. Dahil hindi dahil sa sumasang-ayon sila. Hindi dahil naiintindihan nila ang panawagan nitong Iglesia ni Cristo ng mga nasa taas nila, kundi dahil tinatakot sila ng dogma, komunidad at kulturang ang pagsuko ng sariling pag-iisip. Ganyan naman itong Iglesia ni Cristo. Ito po ang dapat sirain dyan. Ang kulturang aliping masa at panatikong tagasunod sa leader na hindi mo paaring questionin. Yan naman ang katangian ng Iglesia ni Cristo. Oh. At ito ang ugat kung bakit paulit-ulit tayong nalulunod sa parehong klase po ng pang-aabuso. O, kaya itong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, bulag na sumusunod at bumoboto na lang kahit hindi nila gusto. Ano ang dapat gawin po ng mamamayan? Ito ang dapat panawagan natin. Hindi bulag na pagpalit ng trapo. Hindi personality politics. At lalong-lalo na, hindi kultong politics. Kundi, dapat i-demand natin ang accountability sa lahat. Marcos man yan, o Duterte man yan, IEC man yan, o hindi. Igit po ang separation of state. No, separation of church and state. At tanggihan ang political block voting na nagiging bentahan ng boto, nagkakaman ng pera ang mga nasa taas nitong INC. At isulong ang tunay na reforma sa sistema, hindi pagpapalit ng mga pagmumuka dyan sa trono. Ano ang tingin natin dito? Ang konklusyon natin dito, ang rally po ng INC ay hindi anti-corruption, hindi civic awakening, at lalong-lalo na hindi spark ng people power. Isa itong political maneuver na hindi kinagat ng bayan. At sa huli, nag-e-expose lamang ng dalawang bagay. Una, mahina na ang political sway ng INC kumpara noon. Pangalawa, ayaw na ng taong bayan na parehong trapo forces, Marcos man yan o Duterte man yan. Kaya, kung may dapat patalsikin, dapat ito ay korap, abusado at elitistang nagpapahirap sa bayan. Sa pamamagitan po ng demokratiko, legal at organisadong pagkilos ng mamamayan, hindi yung panawagan ng katulad nitong Iglesia ni Cristo na bayaran din. At higit sa lahat, baguhin ang bulok na sistemang nagpapayaman sa iilan at nagpapaalipin sa napakarami. Anong mangyari? Dapat lahat ng sangkot, dapat managot. Kaya, goodbye INC, wala kayong napala.